Ginoong Shepherd, may tawag po kayo. Martin, ngayong gabi ay bisperas ng bagong taon. Isama mo ang mga bata pabalik at magsama-sama tayong maghapunan para sa bagong taon. Sige. Siguradong darating ako ng maaga. Mula nang pumanaw si Hana, eksaktong 18 taon na ang nakalipas mula nang ako'y bumalik. Sa wakas, tatanggapin na nila ako. Ikaw ay isang malas na pumatay sa sarili mong asawa. Kung ang anak kong babae ay hindi tumakas kasama mo, paano mapapatay siya ng iyong kapalaran? Hayop ka! Bastos ka, ang ganda-ganda kong anak, ipinagkatiwala ko siya sa iyo at ngayon wala na siya. Mas mababa ka pa sa dumi. Ibalik mo ang buhay ng kapatid ko. Ikaw ang may kasalanan kung bakit siya namatay. Nagkulang ako sa iyo, Hana. Mga anak, tumawag lang ang lolo ninyo sa akin. Gusto niyang bumalik tayo ngayong araw para sa hapunan ng bagong taon. Tandaan, dapat kayong dumating ng maaga. Kumusta, boss? Ginoong Shepherd. Uwi ako sa hapon para dumalaw sa pamilya. Magsisimula na ngayon ang seremonya ng paglagda. Ang proyektong ito ay pinunduhan ng Malaysia. Ang halaga ng pamumuhunan ay 10 milyong dolyar. Sige, tatay. Ipoas muna ang pulong. Kailangan kong bumalik sa baryo para dumalaw sa mga nakatatanda. Opo, sir. Lucy. Sige, tatay. Ako na ang pipili ng mga regalo. Hana, ang pag-uwi ko ngayon para sa pagsasama-sama ng pamilya at hapunan ng bagong taon, natupad ko na rin sa wakas ang iyong hiling. Ang daming niebe. Magandang pangitain ito. Ginoong Shepherd, ang bigat nito. Tulungan ko kayong buhatin. Huwag na po. Ako na mismo. Uwi na kayo. Ako na lang ang pupunta. Opo, Sir Shepherd. Dios. Papa, Mama. Bumalik na sila. Nagtatrabaho siya sa real estate, malaking boss. Papa, Mama, maligayang bagong taon. Mabuti. Tignan mo. Napakabuting anak, napakainggit. At isang gintong necklace. Ang dalawang ito kapag pinagsama timbang ng buong 50 grams. Kunin mo! Malapit na, babalik na ang Jack. Halika, sabay nating hintayin siya. Bumalik na ang Jack, ang malaking boss sa renovation. Papa. Mama, maligayang bagong taon. Ayos. Mama, ito para sa Papa, Year of the Horse Motai Liquor. Mabuti, Mautay. Mama, sa hapunan mamaya, ikaw ang mag-uutos at kami ang gagawa. Mama, nais ko para sa inyo at Papa walang hanggang pagkakaisa at mabuting kapalaran sa Year of the Horse. Mabuti. Salamat. Kayong lahat ay napakaalaga mga anak. Pasok na kayo, malapit na ihain ang hapunan. Napakaswerte mo. Napakainggit. Parehong anak ay nasa lungsod bilang malaking boses at sobrang alaga nila. Siyempre, ako ang nagpalaki sa kanila, kaya nga. Sobrang swerte. Ma'am, ito ay mukhang iyong panganay na anak na babae, Hannah's husband, Martin Shepherd. Maagang namatay ang Hannah at Martin Shepherd 18 years na hindi bumalik. Mabuti na bumalik siya. Ang asawa ng anak ay parang anak. Bullshit! Ang malas na tao, siya ang pumatay sa anak ko. Nanay, nandito na ako. May dala ako. Tumahimik ka. Sino ang tinatawag mong nanay? 18 taon kang hindi umuwi. Tapos ngayon, bigla ka na lang sumulpot. Nagpapapansin ka? Nanghihingi ka ng limos, di ba? Isa ka lang aso na hindi mapalayo sa dumi.
Hindi. Si Hana, siya. May mukha ka pang banggitin si Hana? Ikaw ang may kasalanan kung bakit siya namatay. Kawawang anak ko. Kung alam ko lang na ang isang tulad mong walang kwenta ang magiging dahilan ng kanyang kamatayan, pinutol ko na sana ang mga paa niya. Mas gugustuhin ko pang buhayin siya habang buhay. Martin, mag-isa ka lang ba umuwi? Tatay, abala ang mga bata. Maya-maya pa sila uuwi, kaya nauna na ako. Piyesta ngayon, ganun ba sila kaabala? Ni hindi man lang sila makahanap ng oras para umuwing makikain? Yung 3 maliliit na yan ay kasing walang galang mo. Tama na, 18 taon na ang lumipas. Gusto mo bang lahat ng kamag-anak ay pagtawanan tayo? Nanay, ako, may munting regalo ako para sa'yo. Ano to? Hindi naman ito tira-tira ng tanghalian mo, no? Binigyan ako ni Daniel ng gintong pulseras. Binigyan ako ni Jack ng Zodiac Moutai. Tapos itong kalat mong pagmamahal, ngayong ikaw naman ang turn, basura ang ibibigay mo? May tsa sa loob. Ang bunso kong anak na si Lucy, espesyal itong inuwi mula sa Cloudridge. High-end na tsa ito, napakamahal bawat gramo. Tigilan mo ako! Sinungaling ka talaga, walang kwenta ka. Gusto mo bang maasar ako hanggang mamatay? Tama na, hindi naman madali para sa kanya ang umuwi. Hayaan mo siyang makakain ng hapunan para sa bagong taon bago siya umalis. Sige. Gusto mong kumain? Sige. Bibigyan kita ng isang subo. Kainin mo! Bastos ka, basura ka, karapat-dapat ka lang sa pagkain ng aso. Kainin mo! Nanay, bumalik ako ngayon. Para kay Hana upang magsama-sama muli ang pamilya. Ang pagtrato niyo sa akin, hindi ba naman sobra? Buwisit! Wala ba akong karapatang magdalamhati? Wala na ang anak ko! Papatayin kita! Tama na yan, ako na ang bahala, pasok ka na, pasok ka na. Martin, ang nanay mo matulis ang dila pero mabait naman ang puso. Ang pagkamatay ni Hana noon ay sugat pa rin para sa kanya. Ikaw, magtiis ka lang sa kanya. Tatay, huwag kayong mag-alala. Hindi ko na siya gugulitin. Mabuti. Manigong bagong taon, manigong bagong taon. Maligayang Pasko. Hindi ba ito yung pumatay sa aking panganay na ate ang bayaw ko? Anong klaseng murahang hangin? Ang nagdala sa iyo rito? Para sa hapunan ngayong bagong taon, sina nanay at tatay naghanda ng maraming masasarap. May mga tao na kahit malayo amoy na agad. Mas mabuti pa ang pang-amoy kaysa sa aso. Tinawag ako ni tatay kaya dumalaw lang ako. Bakit ka pa nag-iingay? Nandito na ang lahat pero wala pang tsa. Ayusin mo na. Ako na. Halika, umupo ka. Akala mo karapat-dapat kang umupo? Ikaw ang dahilan kung bakit patay na ang anak ko. Kahihiyan ka sa pamilyang ito. Bilisan mo, pumunta ka sa kusina at maghanda ng prutas. Tapos magluto ka na. Inay ako. Ano, mali ba ako? Ikaw ang pumatay sa anak ko at tamad ka pa rin? Sa isang tulad mo? Paano mo mapapalaki ng maayos ang mga bata? Pwede niyo akong insultuhin? Pero ang mga bata ay maayos na ngayon. At kumikita na sila. Kung hindi, paano nila mabibili kayo ng mamahaling tsa bilang regalo sa bagong taon? Itong kalat na to, narinig ko 3 taon na ang nakalipas. Ang 2 anak mong lalaki ay nagtatrabaho bilang gwardya at ang anak mong babae ay naghihintay ng mesa. Katulad mo, mababang uri ng basura. Sila ay nag-e-eksperyensya lang ng buhay sa mga trabaho sa bakasyon at tumutulong sa akin sa mga bayarin. Makakapalang mukha mong sumagot sa akin? Huling beses na kitang pagsasabihan, kung ayaw mong magtrabaho, lumayas ka sa bahay ko at huwag ka nang magbalik-balik. Tratuhin akong parang basura. Kailangan kong tiisin. Bago pumanaw si Hana, ginamit niya ang huling lakas niya para sabihin sa akin. Napalakihin ng maayos ang 3 naming anak. Kapag sila'y nagtagumpay, babalik tayong magkakasama sa pamilyang ito. Ngayon gagawin ko ang kanyang hiling. Hoy, tatay. Lucy,
Handa na ang lahat ng regalo. Magkikita na kami ni Matthew at Andrew. Pupunta na kami ngayon sa Skyview. Mabuti. Lulutuin ko para sa iyo ngayong gabi ang sweet and sour ribs. Tatay, huwag mo nang sabihing mag-isa ka na naman sa kusina at nagtatrabaho. Siyempre hindi, tumutulong ang lahat. Mas masaya ang hapunan sa bagong taon kapag sabay-sabay na nagtutulungan. Sige tatay, ituloy mo na lang. Malapit na akong dumating. Sige. Bilisan mo ng kaunti ang pagmamaneho. Tatay, malapit na akong dumating. Tatay, malapit na kaming umuwi. Martin. Ito ay galing sa aking sariling lihim na ipon. Meron akong 400 piso dito. Ibigay mo ito sa nanay mo bilang cash gift mamaya para hindi siya magalit. Tatay, hindi na kailangan. May dala akong mga regalo. Magaganda talaga ang mga ito. Mas praktikal ang pera. Kung masaya ang nanay mo, ang hapunan sa bagong taon na ito ay magiging mas kaaya-aya para sa'yo, di ba? Tatay, hindi madali para sa iyo na makaipon ito. Talagang hindi na kailangan, itago mo na lang para sa sarili mo. Ito, ang bata naman ito. Daniel, anong ginagawa mo? Nagkukubli-kubli? Nakita ko si tatay na pumasok sa kusina at binigyan ng loser na si Martin Shepard ng 400 piso. Siguro ito yung kay tatay na karaniwang iniipon sa kanyang lihim na ipunan. Ano? Pumupunta sa bahay natin para kumain? Nanghihingi pa? Gaano ba siya kawalang hiya? Teka, sandali. May konting delikadesa pala siya. Hindi niya tinanggap. Hindi pwedeng tama yan. Ang isang broke na loser na tulad niya, paano niya hindi agad-agad tinanggap ang pera? Siguro. Baka hindi niya pinapansin yung maliit na halagang yon. Hindi ba't sinabi niya na napakaswerte ng 3 batang yon, kaya ba binigyan niya si nanay ng mamahaling tiyang yon? Daniel, naniniwala ka talaga sa kanya? Baka hindi tayo gaanong marunong sa tsa, pero pwede tayong humanap ng eksperto para ibunyag siya. Narinig mo na si Ginoong Sawyer, di ba? Yung project director sa Skyview, ang pinakamalaking real estate company. Eksperto siya sa tsaa. Si Ginoong Sawyer ng Skyview? Kilala ko siya. Ako mismo ang namuno sa team na nag-asikaso ng renovation para sa bagong development ng Skyview. Sobrang nasiyahan siya. Maganda talaga ang samahan namin. Ayos yan, tawagan mo siya ngayon din. Sabihin mo inaanyayahan natin siya sa hapunan at palabas. Sige. Ginoong Sawyer. Ako ito, si Jack. Oo, tama. Gusto sana kitang imbitahan sa hapunan kasama ang pamilya. Siguradong masaya kami. Daniel, ayos na! Ilalantad natin. Si Martin Shepard sa lalong madaling panahon. Tingnan natin kung paano niya ito pagdadahilanan. Noon, Hana ay tiyak na nawawala sa kanyang sarili nang ipilit niyang pakasalan ang loser na yon. Hindi lang niya kayang bayaran ang $20,000 na dote, nagtanan pa sila. Plano sana namin na gamitin ang perang yon para magtayo ng bagong bahay para pareho na tayong makapag-asawa at ipagpatuloy ang apelyidong Foster. Pero dahil napakahirap natin, ako ang napilitang magpakasal sa ibang pamilya at ikaw ay napilitang magtrabaho sa minahan ng carbon sa Westgate kung saan muntik ka nang mamatay. Malas siya. Siya ang dahilan kung bakit namatay si Hana. Hintay ka lang, papanahimikin ko siya. Gagapang siyang lumabas sa bahay ng mga Foster nang nakayuko sa kahihiyan. Mahal, halika rito. Kanina, sabi ni Martin, binigyan kanya ng mamahaling tsa, pero nagbibiro lang siya. Naghanda siya ng sobre para sa'yo at pinabigay sa akin. Talaga? Siya? Wala siyang wala. Paano siya nakakuha ng $400? Kung nagsisinungaling ako, iinom ako ng 3 shot mamayang hapunan. Mas mabuti naman yan. Kahit papaano, may konsensya siya. Nanay, tingnan mong mabuti. Bagong pera ito. Magkakasunod ang serial number. Ito ang baon na ibinigay ko kay Itay noong nakaraang bakasyon. Anong ingay na naman yan? Para bang hindi pa sapat yung gulo ni nanay. Ikaw ang mali. Malinaw naman. Lagi ka na lang kumakampi sa iba. Dati, paborito mo si Hana. Ngayon, itong malas na to naman ang pinapaboran mo. Ang dahilan kung bakit namatay ang sarili mong anak, nakakalungkot talaga.
Nung gabing nagtanan si Hana at Martin Shepard, magkasama silang tumakas. Nakita ko mismo, ikaw ang nagbukas ng pintuan sa likod para makaalis siya. Nagbigay ka pa ng $40 sa kanya para sa pamasahe. Aray, ang sakit, ang sakit! Pag-usapan na lang natin to. Ibaba mo muna ang kamay mo. Matanda ka na! Manggugulo ka pa sa kin! Hindi, nagkakamali ka lang. Ibaba mo muna ang kamay mo. Hayaan mong magpaliwanag ako. Sabihin mo sa kin ang totoo, anong kinalaman nitong pera? Tatay. Nanay, anong nangyayari? Ikaw ang may kasalanan ng lahat, hayop ka. Nanay, bakit ako ang sinisisi mo? Nasa kusina lang ako, abala sa trabaho. Martin Shepard, huwag kang magpanggap na inosente. Kanina ko lang nakita kayo ni tatay sa kusina, nagbubulungan at nagtatawanan. Tapos kumuha si tatay ng $400 para ibigay kay nanay. Sabi niya, regalo mo raw yon. Sinasamantala mo lang ang kabaitan ni tatay. Pinapalabas mo siyang magbigay ng pera para lang magmukha kang mabait. Isa kang hamak, walang hiya at mababang uri ng tao. Hindi ganon. Ikaw, huwag kang magsalita ng walang basehan. Delikado na to. Mabait lang ang intensyon ni tatay, pero nagkamali siya. Hayop ka, lumuhod ka. Aminin mo lahat ng masamang ginawa mo. Nanay, hindi ako magluhod. Bakit ba ayos ka lang? Sige, ikaw. Tama na. Bagong taon na, huwag kang mag-init, masama sa kalusugan mo. Ngayon ako ang magtuturo sa tarantadong ito ng leksyon. Mag-usap lang tayo. 18 taon na ang nakalipas, pinatay mo ang anak ko. At ngayong bumalik ka, wala kang dala kundi problema. May utang ako sa'yo, pinatay ko buong pamilya mo. Okay lang kung mahirap. Pero matigas ang ulo mo. Kapag lumabas ang katotohanan, tingnan natin kung ano gagawin mo. Daniel, ano bang kasalanan ko? Hindi ka bumalik sa loob ng 18 taon. Iyon ay malinaw na nangangahulugang bagsak ka sa labas. Napahiya kang umuwi. Kung aminado ka lang na wala kang pera para sa mga regalo, dahil magkakapamilya tayo, papakainin ka namin sa bagong taon. Isipin mo na lang, Charity. Isang beses lang, sasabihin ko. Nagdala ako ng regalo nang bumalik ako. Hindi ako naghahanap ng limos sa inyo. Anong kalokohan? May hawak kang supot na papel at sinasabi mong may mahal high-end tea? Sinong niloloko mo? Tama, talagang may basura sa loob. Sa loob ng supot, ay ang high-end tea na inihanda ng anak ko. Ito ay HT Nuggets. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano kung wala kang alam. Sige, sabihin mo ang totoo. Saan ba talaga mo binili ang tsaa na ito? 3 o 5 piso lang ba? Baka naman online mo lang binili sa halagang $9.99 na libre ang shipping. Martin, bilisan mo at magpaliwanag ka. Sabihin mo sa lahat na hindi totoo iyon. Talagang hindi. Ang tsaa na iyon, mula nang dalhin ito ng anak ko mula sa Cloudridge, nakakandado na ito sa cabinet. Hindi ko nga magawang inumin. Marami namang plantasyon ng tsaa sa Cloudridge. Maging tiyak ka, saang rehiyon ba talaga nanggaling ito? Noong binili niya ito, nakuha ba niya ang resibo? Hindi sinabi ng anak ko. At hindi ko na itanong. Martin, ang pagpapanggap na tanga talagang espesyalidad mo. Kaya naman pala ang kapatid ko noon ay determinado na pakasalan ka. Mag-sorry ka na agad, Martin. Kung hindi, huli na ang lahat at wala ka ng ibang pagkakataon. Tama ba? Eksakto. Ma, huwag mong babaan ang sarili mo sa kanyang antas. Malamig na. Pasok na tayo at magpahinga. Martin, pumasok ka rin. Anong ginagawa mo dyan nakatayo? Bilisan mo! Ilabas mo ang pagkain na nakahanda sa kusina. Kung magpapatagal-tagal ka pa, babalatan kita ng buhay. President Foster, tulad ng hiling mo, dinala ko na si Mr. Sawyer.
Mr. Sawyer, isang karangalan na narito ka sa aking tahanan. Maupo po kayo. President Foster, matagal na tayong magkaibigan. Hindi na kailangang maging formal. Martin, huwag kang aalis. Magpakatapang ka pa. Kayo, hindi ba naman sobra na? Oh, Martin, pakinggan mo ang sarili mo. Sinisikap kong linawin ang mga bagay para sa'yo, kaya ginamit ko ang aking mga koneksyon para imbitahan si G. Sawyer. E di ibig sabihin dapat kitang pasalamatan? Martin, kung aminin mo ngayon na nagsinungaling ka kanina at nagyayabang lang, maaari pang maayos ang lahat. Martin, mas gusto ko pa nga kung paano ka kanina, yung mayabang na ugali mo. Naniniwala ako sa anak kong babae. Sabi niya ito ay premium age T-Nuggets. Tama siya. Sige, kaya ayos na. Pero lahat ng bagay kailangan may patakaran. Anong klaseng plano ang iniisip mo ngayon? Kung ang dinala mong age T-Nuggets ay tunay, hihingi ako ng formal na paumanhin. Pero kung peke ang mga iyon, maggapang ka palabas ng bahay ng Foster at huwag ka nang bumalik. Mataas ang pusta, mukhang may natatakot na. Sige. Kapag oras na para maparusahan ka, kailangan mong gawin eksakto ang sasabihin ko. Mag-ingat ka, Jack. Paano kung sinusubukan kanyang lokohin? Ano kung ganun? Huwag kang mag-alala, Daniel. Alam ko kung ano ang kaya niya. Hindi ako matatalo. Mga kaibigan at pamilya, napakaganda ng araw na ito para sa ating pagsasama-sama ng pamilya. Bumalik kami ni Jack para magdala ng mga regalo para sa pamilya. Hindi naman masyadong mamahalin, kaunting bagay lang para sa ating mga magulang. Pero itong bayaw ko dito ay nagdala ng tsaa na basura. Sinasabi pa niya na ito ay premium age T-Nuggets. Eksakto. Kami ni Daniel ay hindi gaanong marunong tungkol sa tsaa, kaya sinadya naming inimbita si G. Sawyer mula sa Pinnacle Realty Group. Marami siyang karanasan. Sawyer, pakibigyan kami ng iyong pananaw. G. Sawyer, pakitingnan muna ang mga gintong pulseras na ibinigay ko. Ang 2 gintong pulseras na ito ay hindi bababa sa 50 gramo bawat isa. At tingnan mo ang galing ng pagkakagawa sa disenyo. Talagang gawa ito ng Phoenix Hall. 100 taong tindahan, tunay ito. Sa napakataas na presyo ng ginto, dagdag pa ang gastos sa paggawa, ang 2 pulseras na ito ay nagkakahalaga ng mga $10,000. Tunay na mapagmahal na anak si President Foster. 10,000? Ang alagalas na aking mga magulang ay ang pinakamaliit na magagawa ko. Hindi ako tulad ng ilang tao. Ang ganda talaga ng ginto. Ang ganda ng itsura kapag suot mo. Eksakto, ang kenang talaga. Gusto ito ng lahat. Mrs. Foster, kapag sinuot mo ang mga pulseras na gintong ito, mas mukha kang matagumpay kaysa sa mga mayayamang pamilya noon. Ma'am, pakuha naman ako ng litrato kasama nila mamaya para makisalo ako sa swerte ng pamilya ninyo. Walang problema. Lahat tayo dito ay pamilya. Basta huwag lang madumihan. Ako naman ang susunod. Ipapakita ko sa lahat ang isang espesyal na bagay. Anong klaseng alak ito? May nakaukit na kabayo. Hindi ko pa ito nakikita dati. Pero siguradong mahal ito. President Foster. Ito ay 20 taong limited edition na Zodiac Mautai. Binigyan mo ako ng 2 noong nakaraan. Hindi na kailangang tignan pa ito. Nagkakahalaga ito ng 6,000 piso bawat bote, kaya 12,000 para sa 2. Ano? 6,000 ang isang boteng ito? Ang mahal naman. Bawat lagok ay katumbas ng malaking halaga. Jack, ang yaman-yaman mo na talaga. Mrs. Foster, napalaki mo ng napakahusay na anak. 6,000 para sa isang bote ng alak. Huwag nang uminom, hindi ko pa nga ito nakikita dati. Jack, kumikita ba talaga ng malaki ang negosyo ng renovation? Pwede mo ba akong turuan? Isang bote lang ng alak ito. Naghirap ang mga magulang ko sa buong buhay nila. Bilang kanilang mga anak, ito ang pinakamaliit na magagawa namin. Hindi tulad ng iba, na puro kasinungalingan at panloloko lang ang alam. Jack, tama ang sinabi mo. Mula ngayon ay magkakaisa na ang pamilya natin. Daniel, ikaw at ako ang mag-aalaga ng mabuti sa ating mga magulang. Ay naku po, sobrang masaya lang ako ngayon. Sabi nila, nag-aanak ka para sa iyong katandaan at narito ako nasisiyahan sa lahat ng karangyaang ito. Muntik ko nang makalimutan. Nandito pa rin ang malas na ito. Simula nang umuwi ka, naging magulo ang lahat. Para kang sakit sa balat. Hindi kita maalis-alis?
Tingnan ninyo rito lahat. Nasa loob nito. Ang premium na HT nuggets na dinala ng anak kong babae mula sa Cloud Ridge. Mr. Sawyer, paki-appraise naman ito para sa amin. Pasensya na, Martin. Ay muntik ko nang makalimutan. Kung may gustong mapahiya, hayaan lang natin. Ano ba to? Ang dilim at mukhang mumo. Hinukay mo ba yan sa bakuran? Hindi ba't dapat berde ang tsa? Bakit mukha itong dumi ng kambing? Martin, mag-sorry ka na lang ngayon. Huwag kang matigas ang ulo. 6,000 ay kaya kitain ng asawa ko sa isang araw lang. Imposibleng mas mahal pa ang kalat mong yan kaysa sa aming Zodiac Mautai. Martin, amuyin mo nga ito. Ang weird ng amoy. Talagang amag ito. Kapag kinain ang amag at pumasok sa katawan mo, pwede kang mamatay. Gusto mo bang patayin si nanay at tatay? Martin Shepard, walang puso kang hamak na gago. Ano bang ginawa ng pamilya namin sa'yo? Madaling magsalita. Hayaan nating ang katotohanan ng magsalita. Sasabihin mo rin bang ito, dumating na ang oras para masaksihan ang himala? Sikat na sikat ang anak kong babae. Isang piraso lang ng alahas niya ay daan-daang libo ang halaga. Bakit siya bibili ng tsaang may amag? Siya ba yung tipo na laging naglalakad sa mga red carpet sa mga international film festival? Ganun ba siya? Sinusundan ng buong grupo ng mga bodyguard, mukhang napakamakapangyarihan. Eksakto yan ang katulad niya. Masikap lang talaga siya. Kaya ilang beses lang sa isang taon ko siya nakikita. Binigyan ka ng isang dipa, humabla ka ng isang dangkal. G. Sawyer, pakihatol na lang agad para matauhan na ang bayaw ko. G. Sawyer, marunong ka naman sa mundo. Siguradong hindi naman ganito katagal? Eksakto. Basurang tsa lang yan. Naalala ko na, ito nga ay mula sa puso ng Cloud Ridge, isang premium na aged tea nuggets. 1 gramo ay nagkakahalaga ng $1,000. Mas mahal pa ito sa ginto. Ang lata na ito ay mga 1 libra na nagkakahalaga ng 500,000. 500,000? Patingin niya. Ano? Itong lumang bagay na ito ay ganoon pala kamahal? Si Ginong Sawyer ang malaking boss ng Skyview. Hindi siya magsisinungaling sa atin. Si Martin natin ay talagang isang mapagmahal na anak. Itong maliit na kumpol ng tsa ay nagkakahalaga ng $250,000. Sa lungsod, makakabili ka ng isang buong bahay dyan. Tama ka dyan, ma'am. Ang generous ng manugang mo. Alam ko na talaga si Martin ay may dating ng tagumpay. Alam kong magiging matagumpay siya balang araw. Kaya mukhang ang pamilya Foster ay talagang nanalo sa loto. Si Ginoong Sawyer ang dinala nila bilang testigo. Wala nang duda ngayon, tama ba? Inay, naniniwala ka na ba na ang lata ng tsaa na ito ay tunay na ngayon? Hindi magkakamali si Ginong Sawyer. Hindi ko inasahan na ganun ka pala ka-generous. O, di ba? Si Hana natin ay may magandang panlasa. Nakita niya ang potensyal niya. Matagal na siyang isang tapat at masipag na lalaki. At ngayon, talagang nagtagumpay na siya. Siyempre, ang anak kong babae ay talagang may magandang panlasa. Excuse me po, sir. Meron pa ba kayo nitong premium na HT? Gusto ko sanang bilhin ito sa mataas na presyo. $1,500 bawat gramo. Paumanhin, ito lang ang meron ako. Dinala ko lahat para sa biyanan ko. Ano? 1,500? 1,500. Kung gayon, itong isang lata na ito magkano ang halaga? Ang lata na ito ay nagkakahalaga ng 750,000. Naku po! Ang ganitong klaseng fermented tea ay walang expiration date. Habang tumatagal, lalo pang tumataas ang presyo, baka maging doble pa. Ma'am, payag po ba kayong ipagbili ang lata ng tsaa na ito sa akin? Ang laki naman ng halaga niyan. Ang manugang ko ang nagbigay nito sa akin bilang regalo. Ito ay tanda ng kanyang paggalang. Hindi ko ito mabebenta. Ito ay isang kayamanan. Maaari itong maging pamanang yaman. Itatabi ko ito para ipamana sa aking 2 apo na lalaki. Ma'am, mas mabuting hawakan mo ng mahigpit iyan. Ang bagay na ito ay mas mahalaga pa sa ginto. Oo, ang pamilya Foster ang magiging pinakamayaman sa baryo ngayon. Tandaan mong tulungan ang iyong mga kapitbahay. Tamang desisyon ang pagpunta rito ngayon. Talagang nakakita tayo ng espesyal. Martin, hindi ka bumalik noong nakaraang 18 taon, ngunit ang pagbabalik mo ngayon ay talagang ikinapagmamalaki ng iyong mga magulang. Siya nga pala, 500,000 ang ipinadala ng iyong mga anak napakamahal na regalo. Siguro naman ay maayos ang kanilang kalagayan, di ba? Sila ay abala sa kanilang sariling negosyo o abala sa kanilang sariling karera. Hindi ko talaga lubos na nauunawaan. Gayunpaman sila ang pinakamatapat at mabubuting anak. Sila rin ang aking pinakamalaking ipinagmamalaki sa buhay na ito. Nakakalungkot lang na namatay si Hana nang napakabata.
At hindi naabutan ang araw na ito. Ang sarap pakinggan. Napakaganda ng sinabi. Naiiyak ako sa paggagalak. Ang pagkakaroon ng matatapat na anak ay pinakamalaking biyaya ng isang nakatatanda. Tama, natalo sa pustahan ang mga kapatid na Foster. Dapat bang humingi sila ng paumanhin kay Martin Shepherd ngayon? Oh, Martin. Nagbibiro lang kami. Pamilya tayong lahat. Huwag kang maging malayo. Martin, para sa aming kapatid na babae, kalimutan na natin ito. Kalimutan? Mula nang ako'y pumasok, kayong dalawang magkapatid ay laging gumagawa ng gulo. Itinuturing ba ninyo ako bilang inyong bayaw? Martin, huwag kang maging masyadong mahigpit. Magkamag-anak pa rin tayo. Sa huli, Ano ba talaga ang gusto mo? Isang kahilingan lang ang mayroon ako. Noong kasama pa si Hana ang mga Foster, ang mga pinakamamahal at inaalagaan niya ay ang kanyang dalawang nakababatang kapatid. Ngunit, paano ninyo siya trinato? Lumabas ka! lumabas. Pinatay mo ang aming kapatid at ngayon ay gusto mong dalhin ang masamang kapalaran pabalik sa aking bahay. Ang babaeng napangasawa ay parang tubig na nabuhos. Hanggat kami ay buhay, ang labi ni Hana ay hindi kailanman papasok sa libingan ng pamilya Foster. Gusto kong kayong dalawang magkapatid ay lumuhod sa puntod ni Hana at aminin na kayo ay nagkamali. Martin Shepherd, huwag mong isipin yan. Hindi ko gagawin yan. Ang salita ng isang lalaki ay kanyang pangako. Dahil ikaw ay umuurong, wala na akong sasabihin pa. Hindi ako umuurong. Sinasabi ko lang na baguhin natin ang mga tuntunin. Mr. Sawyer, hindi kita pinagdududahan. Gusto ko lang itanong, makakasiguro ka bang 100% na ito ay tunay? Siyempre hindi. Sabi ko na nga ba, Martin, biglang yumaman ng ganito. Hindi talaga ito kapani-paniwala. Daniel, ikaw ang matalino sa atin. Bakit hindi mo ipaliwanag ang dahilan sa lahat para naman ang bayaw ko ay hindi na makipagtalo? Yung pagsa-appraise ng bakadang tsa ay karaniwang nangangailangan ng pagtingin sa 5 magkakaibang salik. Halimbawa, itsura, amoy, ang pagtimpla, at iba pa. Kanina lang, mabilis ko lang itong tiningnan. Ang itsura ng tsa na ito at ng isang premium na aged tea ay talagang magkamukha. G. Sawyer, tama ka talaga. Ang mga techniques sa pagpiki ngayon ay napaka-advanced na. Kahit ang mga professional ay nadadaya paminsan-minsan. Narinig mo ba yan, Martin? Mukha lang ang tsa mo na tunay. Sa totoo lang, peke ito, basura ito. Kalokohan. Ang tsa na ibinigay sa akin ng anak ko ay hindi maaaring peke. Kung patuloy kang nagsisinungaling ng ganito, huwag kang magalit kung ako'y maging magaspang. Ngayon, nawawalan na siya ng pasensya. Kapag kinagat ang aso, tumatahol ito nang mas malakas pa sa kanya. Kaya tunay ba ang tiyana ito o peke? Sa tingin ko peke ito, kahit si G. Sawyer ay nagsabing hindi siya sigurado. Isipin mo, kanina lang si Martin Shepherd hindi man lang masabi kung ano ang trabaho ng mga anak niya. Halatang may tinatago siya. Kawawang tao ka. Anong lakas ng loob mong magsinungaling sa akin? Ako. Martin, mali ito sa'yo. Pamilya tayo. Kung may problema ka, maiintindihan namin. Pero hindi pwedeng puro kasinungalingan ang gawin mo. Tatay, kahit ikaw hindi ka naniniwala sa akin? Ikaw ang may kasalanan nito. Huwag mong isisi sa iba. Lumabas ka na ng bahay ko ngayon din at huwag ka nang bumalik. Martin, okay lang na mahirap ka pero ang magpanggap na mayaman. Ang mali mo. Martin, talunan ka. Ngayon, gumapang ka palabas ng bahay ng Foster. Sa pag-alis mo, tumahol ka ng parang aso. Baka bigyan kita ng buto. Hoy, Jack, linisin mo ng mabuti ang butong yan, ah. Baka naman masyadong maliit ang bibig ng bayaw natin para makahawak niyan. Sige. Martin, pakinggan mo ang payo ko, umuwi ka na lang. Lumabas ka! Gusto mo bang magwala ako sa'yo? Hindi ako aalis. Wala akong kasalanan. Bakit ako aalis? Teka, tigilan na ang pagtatalo. Hayaan mo akong tingnan ulit. Ewan itong murang tsa, ano pa bang titingnan? Ang sinabi ko lang ay hindi ako sigurado. Hindi ko sinabing peke talaga ang lata ng tsa na ito. Ginong Sawyer, ano ba ang nangyayari sa'yo? Nagugulo ako talaga. Oo. Hindi pa sigurado. Ito ay peke lang. Hindi na kailangang tingnan ang tsa. Ginoong Sawyer, ang kapatid ko ay matigas lang ang ulo. Huwag mo siyang seryosohin. Ang tsa ay sensitibo sa 2 bagay. Una ay sa moisture at ang pangalawa ay sa pag-absorb ng amoy. Kaya kanina, mabilis lang ang tingin ko. Kung gusto mong maging sigurado, sinasabi ko, putulin ang isang piraso para makita ang hugis ng mga dahon. Ginong Sawyer, sa tingin ko, hindi na kailangan yon.
Tama, madilim ang loob. Siguradong pareho lang. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras. Hindi ba gusto mong makita kung ang tsaa ay ordinaryong tsaa lang o premium-aged tea nuggets? Ang binatang ito ay mukhang mas pamilyar. Talagang nakita ko siya saan man. Maaari ko rin siyang tulungan. Ginoong Sawyer, tingnan mo ulit. Gusto kong malaman. Oh, Buksan mo at tingnan. Ma'am, ang pagputol ng tsaa ay hindi makakaapekto. Huwag kang mag-alala. Murang tsa lang yan. Gawin mo ang gusto mo. Talagang magandang tsaa. Hindi ito nagdurog kapag pinisil. Ibig sabihin ang pectin content ay napakataas. At ang hugis ng mga dahon sa loob ay medyo intact. Talagang premium aged tea. talagang karapat dapat $500,000 para sa premium tea. Hindi mo mapeke ang tunay. Martin, pasensya na sa kanina. Nagkamali ako sa'yo. Daniel Jack, ano ang sasabi mo ngayon? Martin. Kami ay hindi talaga marunong sa tsa. Paano namin malalaman ang mga detalye? Eksakto, mga miyembro ng pamilya ay siguradong may misunderstanding. Bilang kapatid, dapat kang maging mas maluwag. Ngayon, Martin, pamilya tayo, tama? Huwag mong ipagdamot sa dalawang kapatid. Martin, huwag kang magalit. Mamaya kami dalawa ay magiinom. Sandali! Ang packaging ng tisa ay mali. Pwede mong i-check online. Lahat ng mamahaling tsa at ang packaging nila ay nakaseal sa lata. May dekorasyon pang solidong kahoy. Ano ba itong garapon mo? Basurang nakita mo lang sa kalsada. Mr. Sawyer, tama ba ako? Tama ka. Ang packaging nitong tsa ay napakapangkaraniwan. Eksakto. Siya na nagkakahalagang $250,000 sa ganyang garapon, kaya pala mukhang mumurahin. Alam ko na, ang magandang tsaa agad na mapapansin. Kaya pala ang magkapatid na Foster ay laging nagdududa kay Martin Shepard. Tama, tingnan mo itong Zodiac Mautai. Ang ganda ng packaging. Hayop ka! Ginagawa mo akong katatawanan. Sige, ngayon ipapakita ko sa'yo kung ano ang totoo. Huwag mo siyang sasaktan. Kausapin mo na lang siya. Pacha ina, usap! Hindi mo ba nakikita? Yung hayop na yan ay sinasadya to para lang ipahiya tayo. Masamang binhi siya. Martin, umalis ka na lang. Sige. Martin, huwag ka munang umalis. May utang ka sa amin ng paliwanag. Alam ko na. Malamang sasabihin niya. Antigo yung garapon at napakamahal. Mapa, ang regalo ko ay tsa, hindi yung garapon. Masyadong malaki at mabigat yung orihinal na pakete, kaya pinalitan ko. Tingnan mo to, ang daming dahilan ng bayaw ko. Magtayo ka na lang ng pwesto sa kalsada. Magsalamin ka at makakapanloko ka ng 2 ng tao sa isang araw. Jack, maganda yung ideya mo. Martin, bakit hindi ka lumuhod at hayaan mong turuan ka ng kapatid ko? Kaya pala nawala siya ng 18 taon. Naging manloloko pala. Akala ko na talaga mukha siyang kakaiba. Alam kong may masama siyang balak. Ang lakas ng loob mong dayain ako gamit ang pekeng tsa? Ito na ang huli kong sasabihin. Agad-agad umalis ka sa bahay ko. Sandali, may isa pa akong paraan para matiyak kung tunay itong tsa. Sana lang ay handa kayong ipagkaloob ito. Isa pang paraan? Maliwanag namang pekeng tsa yan. Mr. Sawyer, sige po. Kung hindi, si Martin ay hindi tatanggap at sasabihing iniimbento lang natin. Simple lang. Magtimpla lang tayo at hayaang lahat ay tumikim. Maaalaman agad natin ang totoo. Sige, magtimpla tayo. Mga kababayan, mga kaibigan at mga kapitbahay, sana kayo ay maging saksi para sa amin. Ibibigay namin sa aming bayaw ang huling pagkakataon. Tama. Dahil si Ginong Sawyer ang nagmungkahi, talagang dapat namin igalang ang kanyang opinyon. Mabuti, ipaghanda ang tsa. Ang amoy ng tsa ay medyo kakaiba. Oh, parang amoy ng lupa. Hindi talaga hinukay mula sa lupa, di ba?
Hindi iyan amoy ng lupa, kundi ang esensya ng panahon. Ang tsaa na binuro ay iba sa berdeng tsaa. Ito ay normal lang. Ginoong Sawyer, sa tingin ko, hindi kilala ang pinagmulan ng bagay na ito. Ikaw ay isang boss na may 10 milyon. Sa tingin ko, hindi mo dapat kunin ang panganib. Eksakto, Ginoong Sawyer. Kung may mangyari sa iyo, hindi kami makakapanagot. Martin, magsalita ka. Kung talagang may mangyari sa Ginoong Sawyer, ikaw ba ang mananagot sa lahat? Kayong dalawa ay mga gulo lang. Sino ang tinatawag mo? Maniwala ka, sasampalin kita. Martin, huwag kang lumihis sa usapan. Si Ginoong Sawyer ay isang taong may katayuan. Sa tingin ko, hindi siya dapat kunin ang panganib. Dapat mo lang umamin ngayon para mabawasan ang problema mo. Oo, kung may mangyari sa Ginoong Sawyer, maraming buong barangay ay maapektuhan. Sobrang tiwala siya sa sarili. Hindi niya alam ang sariling limitasyon. Martin, tigilan mo ang pagiging matigas ang ulo. Nakakapagod lang panoorin ka. Sobra na ako. Ang sino mang makihalubilo sa iyo ay walang iba kundi malas, walang benepisyo. Martin, bakit hindi mo aminin na nagkamali ka? Ano ang masama? Tatay, hindi mo ba nakikita? Sinisiraan ako sa lahat ng pagkakataon. Ngayon ipapaalam ko sa lahat kung sino ang tama at sino ang mali. Handa na ang tsaa. Sino sa inyo ang gustong sumubok kasama ko? Kung ito talaga ay dekalidad ng mga nugget ng tsaa na binuro sa buhay ko, sa tingin ko, ito lang ang pagkakataon na matikman ito. Hindi ba gusto ninyong subukan ito? Kami. Ayaw namin. Ako na lang ang gagawa. Ginoong Sawyer, sandali lang. Martin, kailangan bang gulo ka ng gulo sa mga bagay-bagay? Si Ginoong Sawyer ay kilalang kilala sa Skyview. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan nito? Jack, wag mo nang sayangin ang hininga mo sa kanya. Martin, may lakas ka ba ng loob na pumirma ng waiver sa harap ng publiko? Sabihin mong ikaw ang mananagot at walang kinalaman ang pamilya Foster. Sa tingin mo, may lakas siya ng loob na pirmahan yon? Garantiya, wala akong pipirmahan. Pero kung may mangyari man, ako ang mananagot. Pinatutunayan ko sa inyong lahat dito. Wag Martin, kung may mangyari talaga, hindi mo kakayanin. At ang 3 anak mo, kawawa ang kalagayan. Tay, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Martin, dahil pumayag ka na, huwag kang magsisi sa huli. Mga kasama, narinig ninyo lahat yon. Si Martin mismo ang nagsabi. Siya ang mananagot sa lahat. Hindi ko siya pinilit. Daniel, ang galing mo! Nahulog talaga siya sa bitag mo. Baka marami siyang daya pero wala siyang laman. Ayos na ayos siya. Okay talaga siya. Nakita ninyong lahat, okay na okay ako. Hindi ba talaga gusto ninyong subukan? Ang kakaiba. Ayos na ayos talaga si Ginoong Sawyer. Kumikinang pa. Mukhang tunay nga ang tsaa na ito. Mukhang masayang masaya si Ginoong Sawyer. Hindi kaya tunay ang tsaa na ito? Imposible. Si Martin Shepherd ay dating kasing hirap ng aso. Baka hindi alam ng iba, pero hindi ba't alam nating magkapatid ang totoo? Tay. Tatay, ang malas na to nagdala pa ito ng basurang tsaa. Paano mo nainom yan? Durahin mo. Bastos ka. Kung may mangyari man sa tatay ko, hindi ka namin palalampasin ng buong pamilya. Kung walang nangyari, hindi ba dapat kayong dalawa ay lumuhod at humingi ng tawad ngayon din? Sir, kumusta? Ano sa palagay mo? Itong matandang tsaa kapag ininom ko, napakalambot at may matamis na aftertaste. Pero mayroon itong kakaibang lasa na hindi ko maipaliwanag. Mga kasama, hindi ako masyadong marunong sa tsaa. Nagsasalita lang ako ng walang basehan. Ano? Kakaibang lasa. Walang hiya kang malas. Alam ko namang basurang tsaa ang dala mo. Hindi ito bagay para sa tao. Martin, mukhang hindi ka na makakasalo sa hapunan ngayong bagong taon. Martin, kung may dahilan ka, mas mabuti nang sabihin mo na ngayon. Huwag mong sabihin na hindi kita binigyan ng pagkakataon. Kayong dalawa, ganun ba talaga kayo kasuklam sa akin? Desidido kayong palayasin ako? Kung alam ko lang, hindi na sana ako bumalik. Martin, ayaw mo talagang tumanggap ng pagkatalo.
Ngayon, sinusubukan mo pang siraan kami naming dalawa. Ang galing mo talaga. Tama na, tumigil ka na. Ayon sa usapan, lumuhod ka at gumapang palabas ng bahay ng mga Foster. O tama. I-record ko ito sa cellphone ko at ipopost online para makita ng lahat ang nangyayari sa isang sinungaling. Sandali. Hindi pa nagsasalita si Mr. Sawyer. Gusto kong tanungin si Mr. Sawyer pagkatapos matikman ang tisa na ito. Ano sa palagay niya? Martin, si Mr. Sawyer ay humihingal ng buong panahon. Halatang halata ang kanyang pagkabigo. Kung ano talaga ang kalagayan ng tsaa, hindi mo ba alam? Wala kang hiya. May tsada Fridays daw eh. Mayaman katas malambot, may matamis at nakakapreskong pagtatapos. Masasabi mong perpektong balanse ang mga lasa. Talagang napakagandang tsaa. Tungkol naman sa kakaibang lasa na binanggit ng Ginoo, ito ay talagang ang amoy ng datiles na nalilikha mula sa pagbuburo. Oh, amoy ng datiles nga. Mr. Sawyer, kanina hindi ba kayo humihingal? Nalulungkot ako. Isang higop lang ay katumbas ng libu-libong piso at bawat higop na ginagawa ko ay isang higop na nawawala. Ano, libu-libong piso? Ang pera ko ay nasayang na lahat. Papatayin ko kayong dalawa. Sayang talaga. Kung ako yan, masasaktan ako. Libu-libong dolyar sa isang higop. Hindi ko kayang bilang yan agad-agad. Mrs. Foster, nagkamali ka talaga ngayon. Hindi sumpa ang Martin. Swerte ng pamilya mo siya. Dahil lang sa dalawa mong malaking bibig. Ngayon, nawalan ako ng pera at reputasyon. Hintayin mo lang, aaksyonan kita. Nanay, ikaw huwag kang makinig sa kanila. Nanay, tsalang yan. Hindi yan dapat ikagalit. Nagsasalita ka ng walang kwenta? Nanay, kumalma ka. Nanay, bakit ginagaya mo ang tatay? Kinakampihan mo ang hindi ka pamilya. Kaming dalawa ang tunay mong anak. Wala akong pakialam. Kahit sino ang magpagalit sa akin, papalo ko. Nanay, huwag mo munang manakit. Hayaan mo akong kausapin, Mr. Sawyer, para linawin kung talagang kasalanan namin. Ang nawalang pera, babayaran ko. Helen, seryoso ka? Mas maganda yan. Pera lang yan eh. Mr. Sawyer, simpleng babae lang ako at hindi masyadong alam ang tsaa. Pero narinig ko ang tsaa na libo-libo ang halaga at tsaa na 10,000 ang halaga, hindi masyadong magkaiba. Totoo ba yan? Sa maraming tsaa, sa itsura, hindi mo masasabi. Kahit ihanda, meron lang maliit na pagkakaiba sa amoy. Mahirap talaga makilala. Kung ganon, Mr. Sawyer. Tanong ko pa sa'yo, nakaranas ka na ba ng tsaa na $500,000 kada pound ang halaga ng premium aged tea? Sa totoo lang, hindi pa. Ang premium aged tea ay kasing hirap ng Giant Panda. Kahit mabili ko, hindi ko kayang inumin. Mr. Sawyer, yan ang pinapatunayan ko. Kung hindi mo pa yan naranasan, paano ka makakatiyak na ito ang tsaa na $500,000 kada pound ang halaga, ang premium aged tea? O baka naman ito lang ay hindi talaga katumbas ng halaga? Posible rin iyan. Ang sabi-sabi, ginagamit nila murang, matagal na tsaa hinalo sa ilang dekalidad na dahon. Dahil pareho silang galing sa rehiyon, ang lasa ay halos pareho. Maraming kalokohan sa negosyo ng tsaa. Nalilito ako talaga. Kahit hindi 500,000 kada pound, ang tsaa ay mukhang maayos pa rin. Panloloko pa rin yan. Wala kang konsensya. Ikaw walang kwentang tao. Binigay mo talaga sa akin peke na tsaa? May katotohanan sa mga sinasabi mo? Martin, nagsisimula akong mag-isip na ang 3 anak mo ay talagang maayos ang buhay. Malamang nakakakuha sila ng masamang pera tulad mo. Martin, kapag gumawa ka ng masyadong maraming masama, babalik sa'yo ang karma. Hindi ka ba natatakot na sa pagtanda mo? Malagay ka sa masakit na pagkamatay? Jack, hindi makapanloko ang Martin, kaya galit na siya. Kapag ipagpapatuloy mo ito, siya ay mahihiya na magpakita. Daniel, diretso lang ang salita ko. Hindi ko sinasadya. Martin, hindi mo ako sisihin sa pagbanggit ng katotohanan, tama? Martin, hindi ko maintindihan ang tunay at ang peke. Pero dahil ganito ang kalagayan, kailangan matapos. Makinig ka sa akin, umalis ka muna. Kapag may oras ka, bumalik ka para dumalaw. Pwede siyang umalis, pero dadaan siya sa paggapang. Jack Foster, huwag mong ipagmalaki. Sa totoo lang, may isang simpleng paraan. Ang mga premium old tea nuggets ay may mataas na halaga bilang koleksyon. Kung talagang binili ito sa legitimate store, tiyak na mayroong receipt at appraisal report. Sir,
Kaya mo ba talaga itong ipakita? Sige. Papadalhan kita ng anak ko ngayon din. Martin, bilisan mo. Patingin nga ako kung ano ang itsura ng resibong 500,000. Daniel, ngayon naman ang turn mo para pagpahirapan siya. Wala na siyang pera kaya sa bahay na lang kumakain. Paano siya magkakaroon ng resibo? Baka resibo sa grocery? Tumahimik kayo. Nagagalit na naman si Martin. 2 barya na lang ang laman ng bulsa mo pero ang laki ng iyong galit. Martin, wala nang saysay na ituloy mo pa ang pagpapanggap na yan. Kung talagang may resibo ka, pupunta ako sa lawa sa may pasukan ng baryo, huli ng palaka at magpapakita ako para sa'yo. Kokak! 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 Dapat ba akong magpakita rin ng pagdurog ng bato? Sige. Tatandaan ko ang sinabi mo. Bakit kailangan bigla ni Papa ang invoice at record ng pagbili ng tisaa? Hindi ba siya pinagkakatiwalaan ng pamilya Foster? Binubuli ba nila siya? Hindi dapat. Magkakamag-anak naman silang lahat. Hindi dapat umabot sa ganon. Hoy Papa, nasa akin ang invoice, ang mga record at lahat. Ipapadala ko na agad sa'yo. At nandyan na ako sa loob ng 10 minuto. Martin, kasalanan ko ang lahat. Kung alam ko lang na magdudulot ito ng ganito karaming problema, hindi ko sana hinayaang bumalik ka para pagmalupitan. Siguro umuwi ka muna. Papa, hindi ako nagrereklamo na magdusa para kay Hana. Pero kailangan linawin ang ilang bagay. Ang resibong hinihingi mo. Lahat. Tingnan ninyo itong mabuti. Totoong 500,000 nga ito. Ang daming zero. 1, 2, 3, 4, 5. Ito ang tunay na resibo. Ang tsako. Ang yaman-yaman naman ha? Kalahating milyon ang ginastos sa tsa. Ma'am, may kaunti pang natira sa pitsel na yon. Pwedeng makalasa? Akin na lang ang mga ginamang dahon. Pwede ko pa yang ibrew sa bahay. Huwag nyo nang asahan. Regalo to ng napakabait kong manugang. Mahal! Sabi ko sa'yo, mabuting tao si Martin. Ayaw mong maniwala pero tingnan mo. Tumahimik ka. Kanina lang, hindi ba't ikaw rin ang nagdududa sa kanya? Martin, huwag kang magalit. Nag-aaway talaga ang pamilya. Masaya. Talaga namang masaya. Muntik mo na akong pinalayas. Hindi yun pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan. Mr. Sawyer, ito ang vintage report mula sa nagbenta. Tingnan mo kung may problema. Tama. Ito nga talaga ang report na inilabas ng Cloud Ridge Tea Expo. Nakabili na ako sa kanila dati. Talagang tunay ito. Ma, tingnan mo. Makikita mong totoo ang pagmamahal ko sa iyo ay tunay. Oo, syempre. Talagang tunay. Ngayon, talagang naniniwala na ako sa'yo. Martin, huwag mo sanang isipin. Ang nanay mo at ako ay buong buhay na nanirahan sa probinsya. Hindi pa kami nakakita ng ganoong kamahal na tsa. Hindi ako nagpapatunay. Gusto ko lang sabihin sa lahat, wala na si Hana at hindi na ako nakabalik sa loob ng 18 taon. Pero, sa puso ko, palagi ko kayong itinuring na pamilya. Ang honorable ni Martin. Mayaman na siya ngayon pero hindi niya nakalimutan ang pamilya. Siyempre, si Hana ang town beauty nun. Ang lalaking pinili niya ay hindi maaring magkamali. Totoo yan. Magaling ang panlasa ng anak ko. Kaya nga nakikinabang din ako. Teka muna. Kayong dalawa, saan kayo pupunta? Sa banyo. Mag-usap kayo. Ikaw, hindi mo rin ba mapigilan? Anong sakto? Tigilan mo yan. Naalala ko ng eksakto kung ano ang sinabi mo kanina. Ikaw ay magpapalo ng bato sa dibdib mo. At ikaw ay manghuhuli ng palaka sa lawa. Sige na. Nakatingin ang lahat. Jack, ikaw muna. Hindi ko alam kung paano. Martin, nagbibiro lang talaga. Kami, ngayong wala na si Hana, itinuturing ka naming parang tunay na kapamilya. Tama, naglalaro lang kami sa'yo. So ibig sabihin, kung natalo ako, hindi ninyo talaga ako papalisin sa foster house? Siyempre hindi. Pamilya tayo. Mas matibay ang dugo kaysa tubig, di ba? Eksakto, hindi dapat magturingan ng estranghero ang magkakapamilya. Nagkaintindihan lang tayo. Tumigil kayo. Walang naglalaro sa inyo. Ngayon lumuhod ka agad. Humingi kayo ng tawad sa akin at sa yumaong kapatid ninyo. Kayong dalawa, bilisan nyo. Humingi kayo ng tawad sa bayaw nyo. Ma, bakit ganyan din ang sinasabi mo? Gusto mo ba kaming ipahiya sa harap ng lahat?
Kami ang tunay mong anak. Kasalanan nyo yan, laging kayong gulo. Karapat-dapat kayo, bilisan nyo, naghihintay ako para kumain. Sandali lang. Tiningnan ko lang ang resibo. Ang nagbayad sa resibong ito ay tinatawag na Sky Entertainment Group. Hindi talaga ito anak mong si Lucy. Nakakita na ako ng mga video mula sa Sky Studio dati. Maganda talaga yung actress na yon. Ano nga ulit ang pangalan niya? Lucia Shepherd ang pangalan niya. Sa industriya, Lucia lang ang tawag sa kanya. Naalala ko, si Lucy Shepherd ang pangalan ng bunso ni Martin. Magkatunog ang pangalan, pero parang napilitan. Martin, nagsisinungaling ka na naman. Tingnan natin kung ano ang masasabi mo ngayon. Hindi ba't sinabi dati ng bayaw natin na ang bunso niyang anak ay isang red carpet star? Ito ay sakto na sakto, di ba? Martin, ang hirap-hirap mong pinagdaanan para lang magsinungaling sa amin. Talagang bulok ka sa kaibuturan. Ang pangalan ng anak ko. Sa kapanganakan ay Lucy Shepherd. Tama, pero para sa kanyang debut, gumamit siya ng stage name. Kaya ngayon siya ay Lucia Shepherd na ang tawag. Martin, talagang may lakas ng loob kang aminin yon. Hindi ka ba natatakot na idemanda ka niya? Sa likod ng mga celebrity na yon, may buong team ng mga abogado. Isa ka lang walang perang talunan. Paano mo sila makakalaban? Mr. Sawyer, tama ba ako? May partnership si Lucia sa kumpanya namin at espesyal ang relasyon niya sa Big Boss. Kung nagsisinungaling itong lalaking ito, malaking problema ang aabutin niya. Pero kung totoo ito, Talagang... Kailangan ba talaga to? Nanay, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Sinisiguro kong magising ka, tumingin ka sa salamin. Anong lakas ng loob mong sabihing artista ang anak mo? Nakakahiya ka talaga. Nanay, hindi ko ba talaga makikilala ang sarili kong anak? Nagsisinungaling ka pa sa akin? May hindi ka pa ba kayang gawin? Eksakto. Martin, pagkatapos mong magsinungaling sa buong pamilya, ngayon naman gusto mong lokohin ang mga tao sa baryo. Akala mo ba tanga ang lahat? Martin, ngayon, maling tao ang ginulo mo. Si Mr. Sawyer ay malaking tao sa Skyview. Tiyak na may kilala siyang mga artista. Kadalasan, kapag hinaharap ng mga celebrity ang mga nagpapanggap na kamag-anak nila, ano ang nangyayari sa kanila? ang Lucia Shepherd na binanggit mo ay may partnership sa Pinnacle Realty Group. Nakilala ko na siya. Tungkol naman sa pagpapanggap na kamag-anak, kailangan mong humingi ng professional na opinyon ng abogado. Hindi para sa akin ang magsabi. Kahanga-hanga. Pinnacle Realty Group, tunay na #1 na real estate firm ng Skyview. Nakakatawa ito. Ang $500,000 na premium HT ay hindi na sapat para mapasaya ang kayabangan ni Martin Shepherd. Ngayon, nag-aangkin pa siya ng connection sa mga celebrity. Martin, narinig mo ba yon? Kilala ni Mr. Sawyer si Lucia Shepherd. Isang tawag lang at tapos ka na. Hintayin mo na lang ang demanda. Martin, sa pag-offend mo kay Lucia Shepherd, na-offend mo ang Pinnacle Realty Group. Kahit ang chairman, hindi ka palalampasin ni Mr. Sawyer. Martin, mag-sorry ka na ngayon. Hindi ito biro. Pwede kang makulong. Dad, matigas ang ulo ni Martin. Desidido na siya. Kaya wag mo nang pilitin. Tigilan mo na ang pagpapaliwanag sa kanya. Malas, umalis ka na ngayon? Gusto mo bang sirain ang pamilyang ito? Yan ba? Mr. Sawyer, kasama ka sa Pinnacle Realty Group, kaya dapat alam mo. Ang pangalan ng chairman ng kumpanya mo, si Matthew Shepherd ba? Tama, si Matthew Shepherd ang boss ko, ang chairman. Ngayon, makinig kayong lahat. Si Lucia Shepherd ang bunso kong anak na babae. At si Matthew Shepherd ang panganay kong anak na lalaki. Martin, kalimutan mo na. Sumusuko na ako. Ma'am, kumain na tayo. Nagugutom ako sa kakatawa. Sumasakit talaga ang tiyan ko. Ang galing mo talaga. Hanga ako. Si Matthew Shepherd talaga ang panganay kong anak. Kung hindi ka naniniwala, mag-imbestiga ka. Kung nagsisinungaling ako, gagawin mo sa akin ang gusto mo. Martin, tama na yan. Si Jack at ako ang mag-ho-host kay Mr. Sawyer ngayon. Wala kaming oras para sa mga delusyon mo. Eksakto. Kapag libre na ako, aayusin ko ng maayos ang usapan natin. Inay, anong ginagawa mo ngayon? Kumain ka na lang sa labas, sa may pinto. Wala nang lugar para sa'yo dito. Bakit sila nakakaupo at nakakakain samantalang ako? Kailangan kumain sa may pinto. Mahil. Bakit? Dahil dito. Inay, 18 taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon, paborito mo pa rin ang dalawa mong anak. Paborito? Ako? Sige,
Makinig ka, si Daniel ay isang malaking negosyante sa real estate. Si Jack ay isang malaking kontratista. Tuwing sila ay bumibisita. Ang dami-daming regalo ang dala nila sa akin. Ikaw ano? Mahal na katingin ang lahat. Hindi ka ba nahihiya? Umalis ka sa harapan. Tumingin ka sa sarili mo. Pag ikaw ang bumibisita, ano ba ang dala mo sa akin? Isang lata lang ng pangit na tsa at para bang ginto ang dala mo. Inay, ang ibig mong sabihin ay kung sino ang mas maraming ibigay sa iyo. Siya ang paborito mo? Siyempre naman. Pero kahit na huwag mo nang subukan, huwag mo akong sisihin kung minamaliit kita. At yung 3 mong walang kwentang anak, talagang sila'y magiging dukha. Inay, lampas na ang sinasabi mo. Bumalik ako para dalawin kayo ni Itay. Ikaw, pwede bang kayong lahat ay tumigil na sa pagiging malupit? Martin, huwag mong sabihin yan. Paano kami nang-aapi sa iyo? Eksakto. Hindi ba namin masasabi ang totoo? Bakit hindi mo aminin na masyado ka lang sensitive? Martin, kalimutan mo na. Gawin mo na lang ang sabi ni Inay. Kumain ka na lang sa may pinto. Ano naman ang problema doon? Ang mga nakaupo sa hapag na ito ay natural na pamilya. Tungkol sa iyo, ikaw ay laging isang dayuhan. Ang galing naman. Hindi naman kayo nagbabahagi ng apelidong Foster. Ang nagawa mo para sa pamilyang ito. Ano ba talaga ang naibigay mo? Hoy, Martin. Noong ikaw at si Hannah ay umalis noon, ang buong pamilya Foster ay lubos na naghirap. Ako ang gumamit ng sarili kong ipon para tumulong. Si Daniel lang ang nagsimulang kumuha ng kontrata noon at saka lang umunlad ang pamilya. Tama si Helen. Kami ang nagpapatuloy ng angka ng pamilya Foster. Natural lang na kami ang pinakamalaki ang naitulong sa pamilya. Eksakto, ang dalawa kong apo ay napakabait at magalang. Umalis ka na nga dyan. Nakakainit lang ng ulo ang pagtingin sa'yo. Martin, bakit hindi ka na lang pumunta sa kusina para maghain ng pagkain? Diyan ka na lang kumain. Talaga nga. Ngayon ko lang nakita ang ganoong kabigong tao. Wala talagang hiya. Tingnan mo naman siya. Para sa pamilya Foster, dumating na ang mga regalo para sa bagong taon. Mangyaring tanggapin ninyo. Hala, ang ganda ng birding jade na ito, napakaganda. Walang kahit isang depekto. Siguro napakamahal nito. Wow, et ay inukit mula sa isang piraso ng jade para maging rebulto ng guanyin. Ang ganda, ang kulay rosas na bato na nakakabit sa singsing na ito. Ano ito? Ito, sino ang nagpadala nito? Wow, ang mahal nito. Talagang napakamahal nito. Sino nga ba talaga ang nagpadala nito? Nanay, tatay. Ito ay ibinigay ng aking 3 anak. Kalokohan. Ang mga regalong ito ay nagkakahalaga ng mahigit 1 milyon. Kahit ibenta mo ang sarili mo, hindi mo pa rin ito kayang bilhin. Martin, nandiyan ka na naman. Nagpapanggap ka lang para magmukhang mayaman. Ito ay isang green jadeite piece bracelet. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 1 milyon. Magkano? 1 milyon? 1 milyon? Ang mahal naman yan. Ang palamuting ito ay inukit mula sa isang piraso ng Mutton Fat Jade. Napakabihira nito. Dagdag pa dahil sa galing ng Great Master, nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 1 milyon. Diyos ko, bawat isa ay mas mahal kaysa sa nauna. Tungkol naman sa huling pirasong ito. Mr. Sawyer, paano ito? Sabihin mo na lang sa amin. Ang singsing na ito ay napakabihira. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay dapat isang flame-patterned conch pearl. Lahat ito ay natural. Talagang hindi ito gawa ng tao. Kaya napakataas ng presyo nito, mga 1.5 million. Magkano? Diyos ko, hindi lang mga regalo ito. Parang nagdala sila ng 3 bundok ng ginto. Milyon-milyong piso. Kung ilalagay natin ito sa bangko, ang tubo pa lang ay sapat na para sa buhay natin. Naku. Ma'am, kailangan kong kumuha ng litrato para i-post sa social media. Kunin mo, bilis. Ako rin. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Nako, ang pamilya Foster ay magiging mayaman na! Martin, ang mga anak mo ba talaga ang nagpadala nitong 3 regalo? Ang 3 regalong ito ay ipinadala ng bawat isa sa aking 3 anak nang magkakahiwalay. Ibig sabihin ba may iba pa tayong kamag-anak? Ang batang yan, 18 taon na siyang hindi umuuwi. Malamang galit pa rin siya. Kaya niya ipinadala ang murang tsaa para lang pagbigyan ako. Pero ang 3 apo ko ay iba. Lola nila ako, syempre, kaya todo ang regalo nila. Naku, Martin, ang bait-bait mong anak at ang 3 anak mo ay mas mabuti pa. Tara, umupo ka sa mesa. Dito ka sa upuan ko, mag-inuman kayo ng tatay mo. Sige na. Tama. Nanay, tatay, nakauwi na kami. Sandali. Anak?
nakauwi ka na? Nandito ka na pala. Ang gwapo naman ng binatang ito. Josh, bakit ang tagal mo? Nagsimula na ang hapunan. Naghihintay kami sa'yo, tara kumain na. Nanay, tatay, tito, maligayang bagong taon, lolo at lola. Maligayang bagong taon sa lahat. Ay nako, mga apo ko. Wala ito sa amin. Kaunting pasalubong lang. Kunin nyo na. Salamat lolo at lola. Sa hinaharap, ako na ang bahala sa inyo. Salamat lolo at lola. Josh, ito ang tito mo. Batiin mo. Siya pala ang tito ko. Hindi ko pa siya nakikilala dati. Sabi ng tito mo, yung 3 niyang anak ay yumaman sa syudad. Ito ang mga regalo na dala ng mga anak niya para sa lolo't lola mo. Talaga? Ang mga regalong ito ay milyon-milyon ang halaga. Mga anak ng tito ko, ano ba sila? Pekeng-peke lahat yan, syempre. Josh, ang dali mong mauto. 18 taon nang hindi umuwi ang tito mo. Ang natutunan niya lang ay magyabang. Kanina pa ako napapatawa. Kayo dapat nauna na kayong umuwi. Hanggang sinabi pa ng tito mo na ang may-ari ng Pinnacle Realty Group, si Matthew Shepard, ay anak niya. Nandito mismo si Mr. Sawyer, ang yabang-yabang niya. Hindi ba siya natatakot na tamaan ng kidlat? Kalokohan. Ang isang tao sa estado ni Chairman Shepard ay hindi magkakamag-anak ng ganyan. Tatay, paalisin mo na siya bago pa tayo mapahamak. Mr. Sawyer, huwag mo sanang isipin at huwag mong sasabihin kay Chairman Shepard. Oh. Itong Jade Guanyin statue. Ang estatwa ng Guanyin na ito nayari sa Jade. Ethan, ang estatwang Jade na ito, may problema ba dito? Ethan, ang Guanyin na Jade na ito, hindi mo ito ipinadala, di ba? Ako talaga ang nagpadala. Oh anak, kakakapasok mo lang sa trabaho. Bakit ka bumili ng ganyang kamahal-mahal na regalo? Nanay, tatay, nakalimutan ba ninyo? Sumali ako sa Starlight Corp. Kilala ito bilang ang #1 na live streaming platform. Starlight? Di ba yun ang kumpanyang kung saan si Andrew ang CEO? Nasa opisina ng presidente ako kanina at nakita ko mismo ito. Nabanggit ko pa nga kung gaano kaganda ang estatwang Jade na ito. Tama, siguro binigay ito sa akin ng presidente bilang year-end bonus. Ang galing mo, Ethan. Mula ngayon, walang limitasyon ang kinabukasan mo. Ethan, sa hinaharap ikaw ang magiging ipagmamalaki ng pamilyang ito. Ipagpatuloy mo ang magandang trabaho. Nanay, tatay, huwag kayong mag-alala. Na-hire ako sa Starlight bilang algorithm engineer. Sa isang live streaming platform, ito ang pinakahinahangad na posisyon. Kung wala ako, malaki ang mawawala sa kita ng kumpanya. Tong dalawa pang ito, sino ang nagpadala niyan? Malinaw na galing yan sa pinsan ko. Hindi siya mahilig magpasikat. Sinabihan pa nga niya ako noon na huwag masyadong magyabang tungkol dito. Josh, ikaw ba talaga ang nagpadala nito? Oo, kamakailan lang ay nakapirma ako ng malaking deal at gusto kong bumili ng 2 mamahaling regalo para kina lola at lolo. Kailangan kong aminin. Kung hindi, dahil ang pinsan ko ay nagbibigay din ng regalo, mapapahiya ang tatay ko. Talagang papatayin niya ako. O apo kong mahal, tingnan mo ito. Ang 2 napakagandang apo ko ay magiging napakalaking tao. Magaling silang 2. Narinig mo ba yon, Martin? Tingnan mo ang anak ko at si Josh, tapos tingnan mo ang 3 maliliit mong pasaway. 2 umaangat, habang ang 3 mo'y nasa ilalim. Sino ang tinatawag mong pasaway? Ano naman kung algorithm engineer siya? Wala yon. Ang pangalawang anak ko, si Andrew Shepard, ay ang CEO ng Starlight Corp. CEO? Kung tama ang alaala ko, ang Starlight Corp ay kasosyo rin ng Pinnacle Realty Group. Ang CEO nila ay nakabisita pa nga sa opisina namin. Bukod pa riyan, si Martin Shepard ay napakakalmado. Malinaw na wala siyang itinatago. Haha, nanay, tatay, lola, lolo, ang tito kong ito ang galing talaga. 3 buwan na ako sa kumpanya, 3 buwan na, at hindi ko pa nakikita ang CEO. Tapos ang lakas pa ng loob niyang sabihin yon. Ethan, grabe naman. Minamaliit mo ang tiyuhin mo. 3 ang anak niya. Ang isa, may-ari ng Pinnacle Realty Group, ang isa ay sikat na actress, at ngayon, may isa pang lumitaw. Bilang pangalawang anak ng CEO ng Starlight Corp. Buti na lang, 3 lang ang anak niya. Kung hindi, baka sumabog na ang ulo niya sa kayabangan. Martin, nakikiusap ako. Sa wakas ay nagkita-kita ang pamilya natin kaya huwag kang dumating dito at sirain ang saya. Kung gusto mo talagang kumain dito, di manatili ka.
kunin mo na lang bilang limos namin. Martin Shepard, wala ka bang hiya? Sa tingin ko, ayaw mo lang kaming makita na umaasenso. Yang CEO mo at mga kalokohan sa real estate, umalis ka na dito. Martin, sumusobra ka na naman ngayon. Ang nanay mo at ako, 2 apo lang ang meron. Siyempre gusto naming maging matagumpay sila, pero hindi ka pwedeng tumayo dito at magsabi ng kung ano-ano. Tatay, hayaan mo silang magsalita. Totoo ang sinasabi ko. Bakit ayaw niyong maniwala sa akin? Martin, tanungin kita. Itong jade bracelet, ang jade guanyin, at ang conch pearl ring, sabi mo, galing sa 3 anak mo ang 3 regalong ito. Nasaan ang patunay? Sige. Sabi mo year-end bonus ito galing sa boss mo. Tanungin kita. Ilan sa kumpanya niyo ang nakakatanggap ng milyon-milyong bonus? At saka, bilang bagong empleyado nakakasimula pa lang, mas pinahahalagahan ka ba kaysa sa mga executive? Martin, tungkol sa nangyari noon, pwede kong kalimutan yon. Pero kung babanggitin mo ulit ang anak ko, magbabayad ka sa kin. Masamang tao ka, sinusubukan mo na namang manakit? At ikaw, sabi mo ang iba pang 2 regalong ito ay galing sa'yo. Malinaw na ito ay galing sa aking pangalawang anak na lalaki at bunso na anak na babae. Ang lakas ng loob mong angkinin. Hoy, Tio Martin, kahit na nakakahiya ito para sa'yo, ang katotohanan ay nananatiling katotohanan. Tama ba? Eksakto. Sabihin mo ang totoo tapos nagagalit ka. Ikaw talaga hindi mo matanggap ang tagumpay ng iba? Martin Shepard, ang lakas ng loob mong husgahan ang apo ko? Sige, kaya hayaan mo akong magtanong. Ano naman ang tungkol sa 3 salbahing anak mo? Ano ba ang silbi nila? Akala mo ba napakagaling nila? Magagaling silang lahat. Silang lahat ay aking ipinagmamalaki at ligaya. Oo, tama. Totoo ba yan? Ano ba ang silbi niya? Ang kanyang anak na babae at mga anak na lalaki, ha? Kahit sino pwedeng magyabang. Nakakatawa ito. Marunong talagang magyabang si Martin. Napatigil ako doon kanina. Oo, ang ibang pamilya ay may isa lamang malaking tao at malaking bagay na yon. Ang pamilya niya raw ay may 3. Napakalaking kasinungalingan. Gusto kong makita kung paano niya ito tatapusin. Nanay, tatay, pakinggan ninyo ang sinabi ni Tio Martin kanina. Hindi ako makapaniwala na may ganoon akong nakatatanda. Nakatatanda pa. 18 taon na siyang hindi umuuwi. Kung hindi dahil sa yumaw mong tiyahin, hindi siya papapasukin sa bahay. Eksakto. Huwag ninyong pakinggan ang kalokohan niya. Ang mga taong katulad niya ay ayaw lang makakita ng tagumpay ng iba. Bulok siya hanggang sa buto. Tatay, nanay, kailangan ninyo akong paniwalaan. Ang palawit na jade na ito ni Guanyin ang isa noong nakaraang pagkakataon na ibinigay sa akin ni Mr. Milton. Nagpirma ako ng 5 taong kontrata sa Starlight Corp. Ano naman ang masama kung binigyan nila ako ng regalong $1 milyon? Huwag kang mag-alala, apo ko. Narito ako para sa'yo. Ethan, tama ka. Kaming 2 ay sumusuporta sa'yo. Ay, Sus Mario Sep, ito ay tunay na isang kahihiyan ng pamilya. Na magkaroon ng ganitong mayabang na sinungaling sa pamilya. May tao bang kumuha ng kapitan ng barangay? Gusto ko siyang maging saksi. Puputulin ko na ang lahat ng ugnayan sa malas na ito. Ako na ang kukuha sa kanya. Sa wakas ay dumating na rin dito. Hana, pasensya na. Mr. Beckett, dito po. Halika na. Bilisan mo, nasa harapan na lang. Naisip mo na ba talagang mabuti ito? Ang mga salitang binigkas ay parang tubig na nabuhos. Magiging huli na ang lahat para pagsisihan. Para sa kapakanan ng aking 2 apo, kailangan kong gawin ito. Hindi lang siya at ang kanyang 3 anak, pati na rin ang aking yumaong anak na babae, puputulin ko ang ugnayan. Inay, maaari mong sabihin kahit anong gusto mo tungkol sa akin, pero si Hana ay sarili mong anak. Anong silbi niya? Isang walang kwentang patay na babae na wala na sa loob ng 18 taon? Maaari ba siyang ikumpara sa aking 2 apo? Hindi siya isang walang kwentang patay. Si Hana ang aking asawa at ako, si Martin Shepard, ay minahal siya ng higit kanino man. Kung maglakas loob kang insultuhin siya muli, subukan mo lang. Diyos ko, sinuntok niya ako. Tingnan ninyo, inaatake niya ako. Itong malas ay sinuntok ako. Ay, anong ginawa ko para karapat-dapat dito? Una niyang pinatay ang aking anak at ngayon sinasaktan niya ako, ang kanyang sariling biyenan. Ay, may tao, tingnan ninyo. Sinasaktan niya ako!
Nagsisinungaling ka. Hindi kita hinawakan kahit kailan. Ginawa mo, sinuntok mo ako. Bastos ka. Paano ka naglakas loob na manuntok ng matandang babae? Mapupunta ka sa impyerno. Sige, naglakas loob kang hawakan ng aking ina. Subukan mo lang. Ako. Sino ang nanuntok sa akin? Lumabas ka rito. Tatay, sinubukan niyang suntukin si Lola. Pigilan siya. Turuan mo siya ng leksyon. Nawala na sa isip mo. Anong ginagawa mo? Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad sa aking ina. Gumagawa ng gulo sa aking bahay? Gusto mo yatang mamatay? Wala akong ginawang mali. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Ikaw malas. Maghintay ka hanggang sa bugbugin kita ng husto. Susuntukin kita, bubugbugin kita. Kayo ay mga bully. Tatay, mga bodyguard, tatay. Papa, Papa, okay ka ba? Papa, sabihin mo, sino ang nanakit sa'yo? Sino ang humawak sa'yo? Lahat lumapit dito. Matanda, sa tingin ko ikaw ang gumawa nito. Aba, ang lakas ng dating. Akala mo nagpepelikula sila. Ito ang mga anak ni Martin. Talagang ibang level sila. Talagang kamangha-mangha. Nako, nandito talaga ang boss. Paano ko i-explain ito? Ang dalawa sa tabi ng boss, mukhang kilala rin. Sige, mga anak, huwag kayong basto sa mga nakatatanda. Ito ang inyong lola. Ito ang inyong lolo. Batiin mo sila. Papa, huwag na ang pagbati. Sabihin mo muna ano ang nangyari. Oh, Papa. Lucy tumawag kanina humihingi ng receipts at appraisal reports. Noon alam na namin may problema. Matanda ka. Ang mukha ng papa ko namamaga, ikaw ang gumawa. Hoy, batang pasaway, ako ang lola mo. Susubukan mo. Tumahimik? Ikaw. Aray? Ikaw mismo ang sinasaktan ko. Ang kapal ng mukha mo. Nanakit ka pa ng matanda, bastos ka. Daniel, tumigil ka na sa pag-aaksaya ng oras sa kanya. Tumawag ka sa construction site mo at ipatawag mo rito ang mga trabahador mo. Dali, ibagsak natin siya. Roy, nasa barangay ako ngayon. Pumunta ka rito agad. Mas marami, mas mabuti. Martin, igagalang sana kita pero hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa'yo. Huwag mong sisihin ang pamilya namin kung magiging marahas kami sa'yo. Tatay, sino-sino ba ang mga ito ang nakakatakot ng tingin nila? Ito ang iyong tiyuhin. Iyon naman ang pinsan mo mula sa tiyuhin mong pangalawa. Magkakamag-anak sila at wala ni isa sa kanila ang mabuti. Ang manghamon sa tatay namin, kahit sino pa iyan, babayaran niya iyon nang hindi niya malilimutan. Isipin mo, nagdala pa kami ng regalo para sa'yo. Mga walang utang na loob kayong lahat. Hoy bata, anong klaseng regalo ang dala mo? Nakikita mo iyon? Galing iyon sa akin. Anong ibig mong sabihin galing sa'yo? Siyempre galing sa akin. Sino pa ba? Ikaw? Ang kulit mo. Ang anak ko ay isang dalubhasa sa algoritmo. Kakasimula lang niya sa Starlight Corp. Ang Jade Guanyin statue na ito ay galing sa hepe ng kanyang departamento. Nakakabigay lang nito sa kanya. Ang galing, hindi ba? Algorithm engineer? Ang department head mo, Roger Milton ba ang pangalan niya? Tatawagan ko siya ngayon din at itatanong kung paano niya na-hire ang basurang tulad mo. Kumusta, Roger Milton? Sa iyong departamento, may algorithm engineer bang nagngangalang Ethan Foster? Sa loob ng 1 minuto, tanggalin mo siya. Kung 1 segundo kang mahuli, lumayas ka na rin sa Starlight Corp. Presidente Shepard, ano ba talaga ang nangyari? 30 segundo na lang ang natitira. Presidente Shepard, sandali lang po. Ethan, tinatakot ka lang niya, huwag kang matakot.
Tatay, hindi ako natatakot. Napakahalaga ko kay Ginong Milton. Hello, Ginong Milton? Tanggal ka na. Umalis ka. Ano, Ginong Milton ako? Ethan, yun ba ang boss mo kanina? Oo, tatay, boss ko yon. Tinawagan niya ako para sabihing tanggal na ako. Anong nangyayari? Sinabi ba niya ang tiyak na dahilan? Hindi ko alam. Maayos naman ang lahat kaninang hapon. Pinagporsige pa nga niya ako, sinabihan akong magsikap at sasabihin daw na gawin akong team leader. Paano mo ba ginawa yan sa anak ko? Dahil lang ako ang CEO ng Starlight Corp. Kung gusto ko siyang matanggal, tanggal siya. Totoo nga. Sa isang tawag lang, yung apo ng pamilyang Foster ay pinaalis na. Mukhang totoo sa akin. Kung hindi, sobrang pagkakataon naman. Tama. Narinig ko na sa malalaking kumpanya, kahit tapusin ang kontrata, kailangan pa rin nilang magbayad ng separation pay. Hayop ka. Yung mga tao ko sa construction site ay malapit nang dumating. Pagdating nila, ipapakita ko sa iyo ang dapat. Ikaw siguro ang foreman. Hindi pa huli para matakot. Sa loob ng 10 minuto, ang mga tao ko ay nasa barangay na. Itatapon nila ang bawat isa sa inyo sa lawa. Matthew, ikaw na. Boss. Kayo pala ang... Nang-aapi sa boss ko. Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. O bugbugin kita. Sino ka ba? Tumingin ka sa salamin. Hinahamon mo pa si Ginoong Foster? Roy. Ginoong Sawyer. Anong ginagawa mo rito? Kung wala ako rito ngayon, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Ginoong Sawyer, kung alam kong nandito ka, hindi ako maglalakas loob na pumunta kahit kailanman. Dilat ang mga mata mo at tingnan mo kung sino siya. Chairman Shepard, tangina, na-set up ako. Noong huli akong nag-i-inspection ng mga property kasama ang boss, nakita kita. At least may mga mata ka. Ngayon, kunin mo ang mga tauhan mo at umalis ka na rito. Opo, sir. Teka. Ano po, Chairman Shepard? Ano po ang utos ninyo? Sabihin mo sa lahat na nagtatrabaho sa Skyview. Kung may magtatrabaho pa sa kanya, sisiguraduhin kong hindi na sila makakahanap ng trabaho sa bayang ito. Opo, Chairman Shepard. Gagawin ko po kaagad. Hindi ninyo pwedeng gawin ito. May-ari ka ng tindahan ng materyales sa gusali, di ba? Ano ang balak mong gawin? Ginoong Sawyer, tawagan mo ang lahat ng real estate company sa Skyview. I-blacklist mo siya sa industriya ng konstruksyon. Huwag nang gamitin ulit. Ikaw. Ano ang tawag mo dito? Parang pagbaril sa sariling paa. Karapat dapat sa kanila. Ganyan ang nangyayari kapag nambuli ka ng tao. Eksakto. Ang panganay na Foster ay lubos na wala. Kung mananatili siya sa Skyview at hindi magbabago ng trabaho, tiyak na magugutom siya. Talaga? Ikaw, batang pasaway. Paano mo nagawang i-blacklist ang anak ko? Papatayin kita! Hoy! Oh, tumigil ka na. Matanda. Hindi mo pa ba nakikita? Ang pamilya ni Martin ay hindi na katulad ng dati. Martin, maaari ba maglagay ka ng magandang salita para sa pamangkin mo? Bigyan mo sila ng pagkakataon. Dad, ito ay desisyon ng mga bata. Bilang ama nila, ako ay sumasang-ayon lamang. Matanda, huwag kang humingi sa kanya. Sinabi ko na sa'yo, siya ay walang utang na loob lang. Jack, huwag kang mag-alala. Sa pinakamasama, sa hinaharap, maaari kang gumawa ng renovations kasama ko. Pagkatapos ng lahat, ang renovations nangangailangan ng mga trabahador at mga supplier ng materyales. Jack, mula na ngayon, asa kami sa iyo. Uncle, ano ang pagbubukas ng aking building materials center? Asa rin ako sa iyo. Oh, walang problema. Pamilya tayo pagkatapos ng lahat. Ang aming company ay magpapalawak, kaya ang anak ko ay gumawa ng social media video account para sa akin. Marami ang promotional videos para sa aming company. Sigurado ako na lahat kayo nakita na ang mga ito. Lahat please like and share.
Jack, mula ngayon, ang pamilya ay umaasa sa iyo. Sa mga kritikal na sandali, kailangan pa rin tayong umasa sa pamilya. Isang video account? Nagtanong ka ba sa CEO ng Starlight Corp? Nagtanong ka ba? Tigilan mo yan! Ang platform ng Starlight Corp ay may mga patakaran. Kahit CEO ka pa, hindi ka pwedeng gumawa ng kung ano-ano. Tama yan, pero kapag nagpo-post ka ng video sa aming Starlight platform, kailangan mo ring sumunod sa mga patakaran ng platform. Sinong niloloko mo? Kung hindi ito sumusunod sa patakaran, paano ako nakapag-post ng daan-daang video? Ikaw. Naghahanap ka lang ng gulo. Sige, ipakita mo nga sa amin ang account mo at hayaan mong makita ng lahat. Tingnan ninyo mga kababayan. Extraordinary Renovation Company, ako ang boss! Ang taas ng views ng video na ito, siguradong 10,000. Nag-hire pa siya ng magandang babae para sa promo. Talagang listo siya. Jack, sabihan mo ako kapag kailangan mo ng tulong, magtatrabaho ako para sa'yo. Huwag kayong mag-alala mga kababayan. Mabilis na lalago ang aming kumpanya pagkatapos ng bagong taon. Kakailanganin namin ng maraming tao. Magkakaroon kayong lahat ng pagkakataon. Nawalan ako ng trabaho. Tutulungan kita sa paghawak ng pera. Bayaran mo lang ako ng kahit magkano ang gusto mo. Naku, huwag na! Bakit pa pag-uusapan ng pera ng mag-ama? Basta maayos mong pamahalaan ang account na, yan, bibigyan kita ng 500,000 bilang taunang dibidendo. Salamat tatay, ikaw ang pinakamagaling. Magtawa ka na habang may pagkakataon ka. Malapit ka nang umiyak. Ikaw na batang to? Anong sinabi mo? Ulitin mo. Ako ay magbabaan ng account mo sa loob ng 1 buwan. Umuwi ka at ayusin mo ang content mo. Talaga? Sige nga, hindi ako naniniwala na ganon kalakas ang kapangyarihan mo. Bata, huwag kang magpakapilyo. Ako ang CEO ng Starlight Corp. Kapag sinabi kong ayusin mo, ayusin mo. Ikaw na batang to, papatayin kita. Ikaw. Iba ng account ng Extraordinary Renovation. Simula ngayon, anumang content na may kaugnayan sa kanila ay ipinagbabawal sa Starlight. Ang pangatlong anak ng mga Foster ay tapos din. Hey, talagang ibinagsak niya ang lahat at sinira ang sariling pagkakataon. Bakit kailangan niyang maging matigas ang ulo? Titinakit mo di siya kininagier. Ang huling pag-asa ng mga Foster ay wala na. Tignan natin ang gagawin niya ngayon. Mga hayop kayo! Determinado ba kayong sirain ang aming pamilya bago kayo masiyahan? Nanay, ako. Tumahimik! Matagal ko na sinabi sa'yo tapos ako sa'yo. Hindi ko na gustong makita ka ulit. Paano nangyari ito? Kung sana nandito si Hana, iba ang sitwasyon. Papa, ano ang gagawin natin? Magugutom ba tayo hanggang mamatay? Mga walang kwenta kayo. Bumalik lang kayo para sirain kami. Naisip ko, huwag mag-alala, lahat. Maaring wala na ang video account pero may iba pang paraan ako. President Harrington mula Starcrest Pictures nakausap ko ng ilang beses. Gusto niya akong dalhin ang crew para gumawa ng mga set para sa kanya. Dahil wala na ang account, ito ang tamang pagkakataon para magbago. Maganda yan, Papa. Bakit hindi mo sinabi nun? Ang magtrabaho para sa iba ay hindi kasing ganda ng pagiging sariling boss. Pero okay lang, ang bagong simula ay makapagbabago ng lahat. May paraan palagi. Tama. Dapat tawagan mo President Harrington ngayon at tapusin ang deal. Magsisimula tayo pagkatapos ng holidays. Sige, walang problema. Hello? President Harrington. President Foster, nagulat ako sa tawag mo. Ako ito. Gusto kong magtrabaho sa iyo pagkatapos ng holidays. Simula ngayon, ako ang mag-aasikaso ng lahat ng mga set para sa kumpanya mo. Sige, walang problema. Nasaan ka? Papadala ko agad ang tao para sundo ka. Nasa pasukan na ako ng barangay. Frank, ako ito. Sino ang tumatawag sa akin? Sandali, pwede kayang itong boses na ito ay si Lucy? Talagang bituin ka. Frank, yung mga Foster na ito ay hindi mabubuting tao. Alam mo ang ibig kong sabihin? Lucy, naintindihan ko. Jack Foster, inaanunsyo ko na mula ngayon, puputulin ko ang ugnayan ko sa iyo at ipapaalam ko sa lahat ng aking mga kasamahan sa industriya ng pelikula ng Skyview. Sino mang maglakas loob na gamitin ang iyong kumpanya para magtayo ng mga set ay lalaban sa akin, Frank Harrington. Pamangkin, maaawa ka sa akin. Hindi mo pwedeng basta sirain kami ng lubusan. Tama ka, Lucy. Alam ko na kami ay naging mahirap, pero pamilya tayo. Hindi mo pwedeng basta panoorin kami na magutom hanggang mamatay at wala kang gagawin. Huwag mo akong pakiusapan, ang taong inapi ninyo ay ang aking ama. Kung ang aking ama ay handa na patawarin kayo at bigyan kayo ng paraan, sige.
Panaginip lang yan. Naglakas loob kayong apihin ng aking ama. Sisiguraduhin kong magbabayad kayo. Martin! Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, alang-alang sa aking kapatid na babae. Hindi mo naman gugustuhin na magwakas ang lahi ng pamilyang Foster, di ba? Tama ka, Tito Martin. Kung wala akong pera, paano ako mag-aasawa? Walang babae ang magkakagusto sa akin. Tama. Kayo lang dalawa ay hindi sapat. Paano naman ang iba sa inyo? Daniel, Josh, bilisan niyo at lumuhod dito. Bilisan niyo. At si Edith, lumapit din kayo. Tayo'y magmakaawa para sa kapatawaran ni Martin. Kung hindi, ngayong pagkakataon, tapos na tayong lahat. Oo, pamilya tayong lahat. Basta tayo'y magsisi ng tapat, malalampasan natin ito. Martin, sapat na ba ito? Ay, tama. Hindi ba gusto mo na mag-apologize ako kay Hannah, Daniel at ako ay sabay na magsasabi? Sabay. Hannah, kami talaga ang may kasalanan noon. Dahil magkamag-anak tayo, pakiusap, sabihan mo Martin na patawarin kami. Bigyan mo kami ng daan palabas. Kung alam mo na ganito ang mangyayari, hindi mo dapat ginawa. Masyado kang malalim ang pagkasakit sa akin. Masyado kang malalim ang pagkasakit kay Hannah. Mga kamag-anak na katulad mo ay mas mabuting kalimutan. Martin, nakaluhod na si Daniel. Ano pa ang gusto mo? Martin, huwag mong i-push masyado. Kahit ang pinakamabait na tao ay may limitasyon. Ito ang tunay mong pagkatao, isang maliit na pagsubok at lumalabas ang lahat. Sino ka ba talaga? Ito ang bayad mo sa pagbuli sa tatay ko. Tinawag mo kami na mahirap. Simula ngayon, ang mga pulubi sa Skyview ay magiging pamilya mo. Binabalaan ko kayo matagal na. Ikaw mismo ang nagdala nito. Ginoong Beckett, may agreement tayo. Ang pamilya ko ay lubusang puputol ng ugnayan sa kanila. Ganap, hindi na kami babalik sa Foster Village. Pakiusap, maging witness mo kami. Martin, alam kong napinsala ka pero talaga bang kailangan ito? Hindi ka bumalik sa loob ng 18 taon. Kung aalis ka ngayon, magiging panghabang buhay. Noong namatay si Hannah, paano mo ako trinato noon? Talagang gustong-gusto kong sumama sa kanya. Pero noong panahong iyon, maliit pa ang mga bata. Hindi ko magawa yon. Sa buong buhay ko, nabuhay ako para kay Hannah at sa aming 3 anak. Say. Anak, ang pinakamalaking hangarin ng inyong ina noon ay mapanood kayong lumaki. Mag-isa kong pinalaki. Kayong lahat, ngayon, bawat isa sa inyo ay may sariling matagumpay na karera. Sa tingin ko, natupad ko na ang hangarin ng inyong ina. Tara na, umuwi na tayo. Ang Skyview ang tunay nating tahanan. Oh, tama. Bago tayo umalis, dalhin natin ang lahat ng ibinigay natin sa kanila. Wag, akin itong gamit. Sino ang nakarinig na kinukuha ulit ang mga regalong na ibigay na? Anong sakuna? Talagang sakuna? Matandang lalaki ka. May kumukuha ng mga gamit natin at hindi ka man lang lumalapit para tumulong. Isang perpektong pamilyang nasira ng ganito. Kahit may bundok ka ng ginto, ano ang silbi noon? Katarantaduhan. Kung hindi ka tumawag at inimbitahan ng malas na ito, mangyayari kaya ang lahat ng kalokohang ito? At ngayon, sa akin mo ibinabato ang lahat ng sisi? Arthur Foster, lumayas ka na kasama nila. Layas! Laslas! Lumayas ka! Matandang babae ka! 40 taon kitang tiniis. Matagal na akong sawang-sawa sa mga kalokohan mo. Anong lakas ng loob mo para suntukan ako? Lahat tumigil kayo? Sinabi lang ng mama ko yon dahil galit siya. Mag-sorry ka lang, magpakumbaba ka ng konti, tapos na ang lahat. Eksakto. Papa, push over ka na buong buhay mo. Hindi ba pwedeng tiisin mo lang? Lahat, makinig kayo. Ang dalawang hayop na ito, parang tao ba ang tunog nila? Martin, kung gusto mong tanggapin ako bilang tatay mo, isama mo ako sa lungsod. Bigyan mo lang ako ng sapat na pagkain para mabuhay. Papa, sa pamilyang ito, ikaw lang ang nagtrato sa akin bilang tao. Pinangako ko sa Hannah. Naaalagaan ko kayo. Huwag kang mag-alala, Papa. Mga bata, mag-hi kayo sa lolo. Lolo. Mabli Mountain. Napakaganda nito. Tara na. Ay hindi. Wag mong kunin yan. Lolo, bumalik ka.
Karapat-dapat lang yan sa'yo. Wala na ang pera, wala na rin ang pamilya. Papa, Lolo, huwag kayong mag-alala. 3 kami, aalagaan kayo mula ngayon. Tama, kahit anong kailangan mo, sabihin mo lang. Mula ngayon, Skyview, ang tahanan natin. Sige, Papa, mga bata, uwi na tayo lahat at magluto ng dinner para sa bagong taon. Habang nandito kami, binabati rin namin ang lahat ng masaganang Year of the Horse.